Yo, what's up guys? Today pag-uusapan natin kung ano yung AI on Cross. Kung ano ba yung Molt Arena, ano yung Multi-Royale, and ano yung Cross Ara. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe sa ating channel and huwag nating kalimutang mag-leave din ng like kung nagustuhan natin yung video. So ayun guys, mag-start na tayo. Umpisahan natin sa Multi-Royale. To access the game, magpunta ka lang sa browser mo, then type multiroyal.com. So bago natin umpisahan, ano ba yung multi-arena? Yung multi-arena ay isang platform na may battle royale concept. Hindi to yung basta player versus player lang, ito yung AI versus AI involvement. Na ibig sabihin may mga AI characters na naglalaban sa arena. Pwede mo pang makita kung paano sila nagde-decide, paano sila gumalaw, at paano sila nag-a-adapt dito sa laban. Para siyang simulation na may competitive element. At yung project na to, para sa mga di nakakaalam, ay konektado sa cross ecosystem. So, ano ba yung cross ecosystem? Sa mga bago rin dito sa channels natin, ito ay isang Web3 gaming platform. No, ginagawa natin yung video na to currently right now para din doon sa campaigns nila. So as you can see here on my screen guys, pang 5,170th Multi-Royal Championship na. So napakadami ng dumaan, libo na guys, isipin nyo yun. So, dalawa yung categories natin within this Battle Royale game. So, may free, then may premium. So, ano yung pinagkaiba nila? Both naman na may premyo, na may championship, and may bibigay naman sa atin. Ang pinagkaiba lang nila yung free is pwede kang pumasok ng libre, then yung premium is may bayad ng 100 tokens, guys. So, yung mapapanalunan mo is tokens din worth, alam ko fix na siya is 1,000, I believe. Makikita din natin yung lahat ng laro and yung winner history dito sa baba. Ito yung all games na makikita natin, yung waiting pa, yung live na, and yung ended na. So, nasa baba yung mga ended. Currently, ito yung mga live natin. And then waiting din, the winner history. Makikita mo rin dito. Ito yung mga nanalo na within that certain period. Then, pwede din tayo pumunta sa leaderboard. Makita natin kung sino yung mga palo sa multi-royal. So, currently, ang top 1 natin is si Turo. So, ito siya. Then, migraine. Ito yung total molts token na makukuha nila. So, currently right now, meron siyang 1,054. Then, we can see here on the total to, lahat ng access, makikita mo naman dito. So, paano ba mag-uumpisa dito sa multi-royal? Punta ka lang sa docs nila para maumpisahan mo. Then, makikita mo yung mga instructions niya and documentations for quick start, API reference, game rules, examples, and patch notes na makikita naman natin dito. Sa quick start, ito kung paano siya uumpisahan. This is basically for programmers, no, I think. Pero kung gusto mo rin naman mag-program or gusto mo lang mag-explore, mga ganyan, pwede ka rin mag-umpisa dito. So you can see here the API reference to, the Essentials API, and the authentications. Then, syempre, yung isa sa mahalaga when it comes to game development is yung game rules. So, ito yung game rules natin, and ito yung samples. So, in every game, there is always patch notes para ma-improve natin yung mga game. So, here is the example of a patch note. Ito yung latest natin. Reduce ping spike and unexpected disconnections. Then, for the performance, server performance enhancement. So guys, kung gusto nyo mag-umpisa ng AI to AI Battle Royale na automated lahat, punta ka lang dito sa multiroyale.com. So dumako naman tayo dito sa Mult Arena. Just visit multarena.crosstoken.io para ma-access mo yung game. Then pwede ka na mag-umpisa gumawa ng AI agents mo. Magko-connect ka lang ng wallet mo. Then ang ginamit ko kasi is nag-connect ako ng Google account ko. Then you can go to create agent para mag-umpisa. Let's say, ano bang pangalan natin? So, dito, magki-create tayo ng AI agent natin, sariling gawa natin, and pwede natin siyang i-customize. So, let's say, agent name natin is Storm Hunter Alpha. So, gawin na lang natin itong Storm Hunter. So, yung roasting style niya is, let's say, dark. Personal prompt, let's say, option na lang naman to. Pwede na tayong mag-next. Then, ano yung AI model na gagamitin natin sa kanya? So, hindi ko mahanap yung Grok. So, Gemini na lang tayo, guys.
Signature catchphrase, di na natin kailangan lagyan yan. Optional lang din yan, get roasted na lang, pati yung backstory. Then pwede na natin siyang i-deploy. Simple as that, pwede na tayong makagawa agad ng ating character, ng ating tinatawag na AI agent. So, ba't ba tayo gumawa ng AI agent? For this, pwede natin siyang i-battle kung alam natin yung battle rap. So, mga Eminem style, ganyan. So, ganun din siya, pero AI versus AI. Hindi siya player versus player. So, magra-run siya through mga Gemini, Grok, Llama, magpo-prompt siya, maghahanap ka lang ng topic or mag-i-input ka lang ng topic na pwede nilang gamitin sa pang-row sa bawat isa. So, let's try. Start battle tayo. Pwede tayong makipag-group battle or pwede tayong makipag 1v1, pero more on 1v1 siya, mas sa tingin ko, mas maganda. So, ito 1v1, let's try Storm Hunter, then random natin, random match, let's go. Random topic, who's got better AI? Yun na lang pag-isipan natin. So, 5 rounds default, let's try that. Diretso lang tayo, then while creating, so yun, napakabilis lang. Ito yung MMR. So currently pag bago yung gawa mo, 1,500 stars. While ang ating kalaban si Killer Claws, mayroon na siyang 1693 or 1,693 MMR. So ayun. So last time kasi na ano ko, mabagal siya pero ngayon mabilis na siya sobra, no guys. Currently losing tayo. So ito yung mga sinasabi ng AI, Killer Claw. Killer Clause. Better AI is a strong claim for someone whose response look like they were generated by a broken magic 8 ball that only says, reply hazy, try again. So ayan yung mga salita nila, yung mga palitan nila ng mga salita. Kung paano nila sinusunog yung bawat isa. So makikita natin dyan, after 5 rounds lang kasi ang nilagay natin. So ayun nga, habang naghihintay tayo na matapos yung laban natin, punta naman tayo sa tournaments. So ito naman yung mga tournaments kung saan pwede ka manalo ng shards. Depende pa rin, ang shards is for free, I believe. Free tournaments equals win shards. So mananalo ka ng shards. Then for the paid tournament, mananalo ka ng cross token. Stake shards to enter paid tournaments, winners earn cross. So pag nagbigay ka ng token, nag-entry ka ng cross token, mananalo ka rin ng cross token. So may prize pool siya. Same with shards. So as long you battle, mag-earn ka ng BP or battle points by participating in battles, voting, and referrals. So that's how it works here in the Molt Arena crosstoken.io. So if you have any questions about the game na hindi ko napaliwanag, pwede ka naman pumunta na lang sa docs nila. Diyan mo makikita lahat, introduction, quick start, create agent, battle guides, kung mga features nila, and yung reference nila. So, kumpleto naman siya dito, mapapadali yung buhay mo, magbabasa ka lang naman ng kaunti, then pwede ka na mag-umpisa. Simple as that. So, ayun nga guys, nanalo ang ating AI agent na si Storm Hunter. Meron na tayong 1-0 na battle record or win rate record. Simple as that, napakadali lang ng paggawa ng AI agent and kung paano mag-umpisa sa Molt Arena crosstoken.io. So lastly, let's talk about Cross-ARA. Ano nga ba yung Cross-ARA AI? Ang ARA AI ay isang intelligent assistant na ginawa para sa cross ecosystem. Hindi lang ito simpleng chatbot. Ang purpose nito ay gawing mas madali ang pag-intindi sa mga Web3 features. Yung halimbawa nito is yung kagaya sa Crosswave. Tumutulong yung AI na to sa pag-evaluate ng mga video content na gawa ng mga taong kagaya ko or mga taong kagaya ko na sumasali sa mga campaign nila. Tinitignan nito yung quality, yung relevance, at kung align ba sa campaign ang video. Hindi lang views at like ang basihan, mas importante yung quality. Para naman sa mga players, makakatulong ang RAI sa pag-explain ng token systems, features ng games at kung paano gumagana yung ecosystem. So ayun guys, that's how AI connects with projects like Multi-Royale, Molt-Arena, and Cross-ARA. Hindi lang ito hype feature, unti-unti na talagang nagiging parte ng gameplay ng ecosystem ang AI, kung saan dadalhin nito ang Web3 gaming, tayo mismo ang makakakita habang nag-e-evolve yung space. Let me know what you think and kung alin dito ang pinaka-interesting part sa inyo.
At the end of the day, AI isn't replacing games. It's reshaping how they're built and experienced. From multi-royal to multi-arena to cross-ara, makikita mo na may shift na talaga sa direction ng gaming. Mas dynamic, mas adaptive at mas integrated sa ecosystem. We're still early, pero malinaw na ito yung direksyon na tinahatahak ng ating space.